Amen. So, praise the Lord mga kapatid. Nandito na tayo uli sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ay Week 1, Day 6. Amen. Babasahin ko na yung mga Bible verses natin. Matthew 26:29. I shall by no means drink of this product of the vine from now on until that day when I drink it new with you in the kingdom of my Father. So ano ba ito? Pinakikita sa atin na ang Panginoon sa panahon ng kaharian ng Ama ay makakasama natin na uminom sa saro na iniinom natin ngayon. So yun yung ibig sabihin. At syempre, hindi na natin siya kasama ngayon sapagkat siya ay umakyat na sa sangkalangitan. At sa panahon ng kaharian, bababa siya at makakasama natin. Kaya ang ating pag-inom ng saro ay kakaiba sa panahon ng kaharian. Kasama natin ang Panginoon. Ephesians 4:23. And that you be renewed in the spirit of your mind. Dito binanggit yung spirit of the mind. Kailan ba na yung ating kaisipan ay naging spirit of the mind? Kailan ba? Yan ay sa panahon na ang ating pinaghalong espiritu ay lumaganap na. Pag lumaganap yan, kumalat yan, nag-spread yan, aabot yan hanggang sa ating kaisipan. At ang ating kaisipan ay magiging spirit of the mind kasi napalaganapan na siya. Natigmakan na siya ng espiritu. At sinasabi sa atin, ang pagbabago o renewing ay ginagawa ng espiritu ng ating kaisipan. Ibig sabihin, yan ang lugar na kung saan tayo ay papasok sa proseso ng pagbabago. Amen. Magbabasa na ako. In addition to the cross, the Holy Spirit and our spirit, we have the Holy Word. So ano ba sinasabi rito? Ito kasi yung mga provision para sa renewing eh. Kahapon 3 yung sinabi sa atin. Ano yan? Cross, Holy Spirit, and our mingled spirit. Ngayon, dinagdag niya yung salita. Yung salita. Ito yung pang-apat na ibinigay ng Panginoon para sa proseso ng pagbabago. The head of the body cleanses the church, his body, by the washing of the water in the Word. Because I have studied the Bible for such a long time, I can recall chapters such as Matthew 1 and Romans 8. When I just think about the contents of these chapters, I get washed. We all need to receive the washing of the water in the Word daily. So, paano ba tayo pinapabago ng salita? Ito ay sa pamamagitan ng paghuhugas. Kasi sinasabi sa atin, sa loob ng salita ay merong tubig na naghuhugas sa atin. At pwede natin sabihin yung tubig na yan na nasa salita ay ang espiritu na naghuhugas. Kaya sa panahon ng ating pagdulog sa salita, may paghuhugas yan. Tayo ay kanyang hinuhugasan, pinapabanal sa pamamagitan ng tubig na nasa kanyang salita. Amen. Kaya kailangan natin ng salita para sa pagbabago. Kailangan natin lumapit sa salita. Pero ang ganda nung sinabi niya rito. Yung author ng binabasa natin, sabi niya, pag naisip niya yung Matthew chapter 1, at saka ano yung isa? Romans 8. Dahil matagal na siya nagbabasa ng Biblia, siguro halos na memorize niya ito. Isipin lang niya yung chapter, yung mga laman ng chapter na ito. Nakakadama siya ng paghuhugas. So, hindi siya nagbasa, kundi naiano na sa kanya, naibuo na sa kanya yung mga salita na yan. Kaya napakaina, marami mga salita na nabuo sa atin. Ang dami nating oras minsan. Tayo ay naglalakbay, nasa sasakyan. So, anong gagawin mo? Iisipin mo lang yung mga verses, yung mga chapters. Nahuhugasan ka na. Pero mas solido pa rin, pumunta ka sa Bible tuwing umaga. Tuwing umaga, basahin mo, i-pray read mo, lalong matinding paghuhugas.
Kaya yung pang-apat na provision ay ang salita. At ito ay para sa proseso ng pagbabago. Amen. So today's reading na ako. No suffering is fair. The Lord could respond to us in this way. Yes, the suffering itself is not fair, but my calling you to suffer is fair. So, ano ba sinasabi rito? Lahat daw ng mga suffering, hindi siya parehas. Parang ka naaargabyado pag ikaw ay nagdurusa, nasasaktan, o dumadanas ng mga kapighatian. Parang naaapi ang feeling mo. Hindi pa may ganyan? Panginoon, bakit ba ganito? Parang hindi ka karapat dapat na magdusa ang ibig sabihin nun. Kaya nga sa mundo pag may nanakit sa'yo, gusto mo rin saktan Kasi feeling mo hindi fair na ikaw ay saktan. Pero sabi ng Panginoon, tama naman, ang mga pagdurusa ay hindi fair. Pero sabi niya, kung ako ang tumawag sa iyo para magdusa, yan ay fair. Huwag ka ng mga tuwiran. Parehas yan. Kasi ang pagdurusa natin sa pagsasaayos ng Panginoon, kung siya ay nagsaayos ng pagdurusa, may malaking blessing kasi yan. Kung wala yung pagdurusa, hindi mo matatanggap yung blessing ng pagbabago. Kaya nagiging fair siya. Gusto mo ba ng blessing ng pagbabago? Halika, magdusa ka muna. Dumaan ka sa pagdurusa. Kung ayaw mo, walang blessing. Pero wala naman tayong choice Hindi ka naman tatanungin ng Panginoon, gusto mo ba magdusa o hindi? Hindi ka dyan tatanungin. Kundi ito ay mga pagsasaayos sa ating kapaligiran sapagkat gusto niya na tayo ay baguhin. Kaya ganyan lang yung buhay natin. Amen. 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 Some of us may still be under a certain amount of suffering. We have to learn how to turn to our spirit. This is our refuge, our hiding place to receive the renewing. So, yan. Pag ikaw ay nasa panahon ng pagdurusa, kuminsan yung pagdurusa ay nabawasan na, pero meron pa rin natitira. Meron pa rin natitira. May mga sakit kasi na yung pain niya, hindi naman talaga nawawala ng bigla lahat Katulad yung nerve pain ko. Sabi nila, mga 1 or 2 years, meron pa yan. At tagal. Kaya sa panahon ng pagdurusa, anong gagawin mo? Nagdurusa ka, nasasaktan ka, dumadaan ka sa mga pagdurusa na dulot ng mga kapaligiran mo. Anong gagawin mo? O ito, sabi niya, bumaling ka sa Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ay ang ating refuge, ang ating taguan. At kanina sinabi natin, sa Espiritu nagaganap ang pagbabago. Kaya pwede natin sabihin, yung pagdurusa ay upang i-push tayo, itulak tayo sa Espiritu natin. Minsan hindi kasi tayo bumabalik sa Espiritu Kaya sabi ng Panginoon, okay, ngayon pipilitin na kitang bumaling. Eto, yan, pain. Anong gagawin mo? Oh, Lord Jesus. Tatawag ka, oh, Lord Jesus. Nakabaling ka sa Panginoon. At doon sa pinaghalong Espiritu, nakabaling ka. At doon nakasumpong ka ng pagbabago. So, minsan ganyan. Kaya wala tayong choice. Bumaling ka sa Espiritu sa panahon na dumarating itong mga pagdurusa. Amen. Amen. Because we are human, according to our thinking and our consideration, what we are passing through is not fair. We may not even be able to take the situation we are in. But when we come to the Word, regardless of what chapter or verse, the Word will wash us. Washing is a synonym of renewing. By these 4 items, the cross, the Holy Spirit, our mingled spirit, and the Holy Word, we can receive the renewing. So, apat siya.
Pwede natin sabihin, yung suffering kasi, pag hindi siya humantong, nagkaroon ng suffering, hindi naman siya humantong sa renewing, bali wala yung suffering. Sayang. Sayang yung suffering. So dapat, mula sa suffering, maranasan natin ang pagbabago. At ito ay sa pamamagitan ng krus, sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng espiritu, sa pamamagitan ng ating pinaghalong espiritu at salita. Apat yan. Sorry. So, apat lahat ito. Na kung naibaling ka sa apat na ito, ang bunga niya ay pagbabago. Kaya, formulated yung ating renewing. May suffering at may apat na provision na binigay ang Panginoon. At itong mga ito ay para sa proseso na tayo ay mapabago. Madala tayo sa buong bagong nilikha mula sa lumang nilikha. Kaya yan yung proseso. Amen. Amen. Whenever we come to the Lord's table, we need renewing. When the Lord Jesus established the table, He said, I shall by no means drink of this product of the vine from now on until that day when I drink it new with you in the kingdom of my Father. Amen. So ito yung verse na binasa natin kanina at binabanggit dito na ang hapag ng Panginoon na kanyang in-establish o itinatag ay isang kabaguhan na itatag siya sa loob ng kabaguhan. Sapagkat ang kanyang hapag ay tinatag niya sa panahon ng bagong tipan. Bago yan. Wala niyan sa Old Testament. Kaya yan ay isang atmospero ng kabaguhan. Kung ikaw ay nakikibahagi ka dyan, ikaw ay nakikibahagi sa isang bagong bagay na tinatag ng Panginoon. Kaya dapat harapin natin yan sa loob ng kabaguhan ng buhay. Amen. Amen. The Lord established a principle here. He will never take the old table. The table He set up was new, and the table He will take in the kingdom of His Father will be new. We have to come to the Lord's table in a new way, in the principle of newness. We need to realize that anything negative is a cause of a factor of oldness. So medyo binigyan tayo ng hint dito. Kasi tuwing Lord's Day, dumudulog tayo sa hapag ng Panginoon. At ito yung hapag na kanyang itinatag sa panahon ng bagong tipan. Ito ay isang bagong bagay na itatag ito sa loob ng kabaguhan. Kaya sa panahon ng ating pagdulog, sinasabi rito, dapat walang mga negatibong bagay. Kasi ang mga negatibong bagay, ang sanhi ng kalumaan. Halimbawa, nabubuhay ka sa mga negatibong bagay. Ano mang bagay yan, pag negative yan, sa kaisipan mo, sa puso mo, sa damdamin mo, nabubuhay ka dyan. Ibig sabihin, sa panahon na yan, nabubuhay ka sa kalumaan. Sa kalumaan. Kaya, luma ang iyong pamumuhay. Kasi may mga negatibong bagay sa buhay mo. When we come to the Lord's table, we first have to make a thorough confession of all the negative things. And we have to deal with all the negative things. We have to confess and deal with any negative things between us and God and between us and men. Our relationship should be right and positive with God and with men. O ito yung halimbawa ng mga negative na bagay. Mga negative na bagay sa buhay natin. Ano ito? Ito yung mga negative na bagay sa pagitan natin at ng Diyos. Pwede natin sabihin, kasalanan o makasanlibutan o mga maling bagay na nagawa natin na naging negatibo sa pagitan natin at ng Diyos. At hindi lang yan, maging sa pagitan natin at ng tao. Believer man yan o unbeliever, dapat tuusin natin yan.
Huwag mong pagtagalin. No? Kung ikaw ay merong sama ng loob, tuusin mo yan. Kapag yan sama ng loob na yan, o meron kang galit, o may tanim ka, yan ang nagiging sanhi kung bakit naging luma ang iyong pamumuhay. Hindi mo lang alam. Minsan, masigasig ka, gumagawa ka, ang dami mong ginagawang bagay. Naglilingkod ka. Yung pala, meron ka nakatagong tanim. May nakatanim na sama ng loob sa loob mo na hindi mo ginugo. Hindi mo hinuhugasan ang sarili mo. Lalo sa kapwa natin. Nangyayari yan. Walang exempted sa atin. Nasasaktan tayo, nakakasakit tayo. At madalas ang kalumaan ay nagaganap sa atin. Lalo na sa mga bagay na alam natin. Alam mo nasaktan ka. Alam mong nakasakit ka. Pero hindi mo din tinutuo sa mga bagay na ito. Ano mangyayari? Halimbawa, ikaw ay lingkod ng Panginoon. Naglilingkod ka sa kalumaan. Kaya pala, walang nakakatanggap ng buhay mula sa iyo. Bisa nagme-message ka pa. Meron ka palang ganyang kondisyon at sitwasyon. So mga kapatid, mabuti, pinaalalahanan tayo. At isa pa, ang pagdulog natin sa hapag ng Panginoon ay isang bagay na nagpapagunita sa atin na tayo ay dapat nabubuhay sa kabaguhan ng buhay. Kasi dudulog ka dyan Dudulog ka. So, ibig sabihin, every Lord's Day, dumudulog ka. Kung hindi mo tinutuos ang mga negatibong bagay sa pagitan mo at ng Diyos at sa pagitan mo at ng tao, dulog ka ng dulog sa Lord's table sa panahon ng kalumaan. No? Ang Lord's table ay bago, pero ikaw, dahil sa mga negatibong bagay sa buhay mo na hindi mo tinutuos, hindi nagiging bago ang hapag ng Panginoon sa iyo at kuminsan hindi maganda yan. Sapagkat ang tinapay at saro ay pagpapala. Pero kung merong negatibong bagay sa buhay mo, hindi siya nagiging pagpapala. Nagiging paghahatol siya sa buhay mo. Kung Lord's Day, baka hindi maging mainam. Kaya yung iba, kung merong mga bagay na hindi nila magawa, humihinto na lang sila. Mas mainam pa yon. Kaysa partake ka ng partake, may mga bagay sa buhay mo na hindi mo nalilinisan, natutuos. Delikado. Sabi niya, magiging hatol ito sa iyo. Ang kinakain mo ay hatol, hindi blessing. Kaya, mag-ingat tayo. Amen. Pakinggan niyo to. When we come to the Lord's table, we first have to make a thorough confession of all the negative things. Bago ka palang tumulong dyan, dapat na i-confess mo na lahat ng mga negative na bagay sa buhay mo. Natuos mo na confess mo, humingi ka na ng tawad sa Panginoon. Ano pa? We have to confess and deal with any negative things between us and God. And between us and man. Our relationship should be right and positive with God and with men. So, salamat sa Panginoon, meron tayong paalala uli. Na sa panahon na ikaw ay dumudulog sa hapag ng Panginoon, walang negatibong bagay sa pagitan mo at ng Diyos. Kaya yung mga taong nabubuhay sa kasalanan, kasi ang kasalanan, pwede natin sabihin, ito yung mga nakukumit natin araw-araw. May mga kasalanan na minsan ayaw natin, na gagawa din natin, kasi tao lang tayo. Tama naman yan. Alam mo, nagalit kang bigla sa yung partner. At bago ka nag-Lord's table, naramdaman mo may kasalanan ka. Tuusin mo yan. May mga kasalanan lahat ng kasalanan ay kasalanan sa Diyos na kailangan aminin mo at singin mo ang dugo ng Panginoon na mahugasan ka. Pero yung tao na kung saan nagalit ka, nasaktan mo. Kaya kailangan mag-sorry ka. Ganun lang
I'm sorry, nasaktan pala kita. So, pasensya na. Pwede naman yun. Pwede naman yun. At kung ikaw naman ang nasaktan, minsan hindi mo na kailangan sabihin sa tao, nasaktan mo ako, mag-sorry ka sa akin. Ito ay pwede mo rin tuusin sa harapan ng Panginoon. Panginoon, pinatawad mo ko sa lahat ng aking mga kasalanan. Papatawarin ko itong tao na nakasakit sa akin. At kakalimutan ko na ito. Maganda yon, malilinisan ka. At hindi nahahaba yung mga usapin. Kung minsan may mga nasaktan, hindi mapatawad yung nakasakit, humahaba tuloy, nananatili sa kanila. At hindi naman alam ng tao na nasaktan ka niya. Dahil sinabi mo, na ano tuloy yung tao, nakasakit pala ako. Na ano mo pa rin siya, na bulabog mo siya. At hindi rin niya alam kung anong gagawin niya dahil sa sinasabi mo. Na hindi naman naiintindihan. Mga kapatid, no, ang ating sitwasyon, minsan nagiging complicated. Kaya gusto kong ituro sa inyo. Kung ikaw ay nagkasala sa Diyos, humingi ka ng tawad sa Diyos. At kung ang iyong kasalanan ay may kinalaman sa pamumuhay, ayusin mo yung pamumuhay mo. Minsan may mga bagay na kailangan i-give up natin. Humingi ka nga ng tawad sa kamalian mo, pero nabubuhay ka pa rin dyan sa maling bagay na ginagawa mo. Kaya, ibig sabihin, hindi mo lang i-confess yung kasalanan mo, tutuusin mo rin yung sitwasyon ng buhay mo. So, ganun yun. So, hanggang maging malinaw, malinis ang iyong budhi sa mga maling bagay na ginawa mo. Diba? Kaya, halimbawa, may mga bagay kang inaangkin. Panginoon, patawarin mo ko, inangkin ko tong bagay na ito. Oo, papatawarin ka ng Panginoon. Pero yan, dapat i-go mo na. I-go mo na yan. Yung mga bagay na yan. Kaya, mga kapatid, okay, hindi biro ito. Hindi ito biro. O halimbawa naman, nasaktan mo ang isang tao. O, patawarin mo ko. Nasaktan kita. Matagal na, hindi ko binabayaran yung utang mo. Utang ko sa iyo. Oo, humingi ka ng tawad. Humingi ka rin ng tawad sa Panginoon. Paano naman yung utang? So, kailangan, gawan naman natin ang paraan yan. Maski pa konti-konti, ihulugan natin. Pwede naman yun. At sorry, gustong-gusto kitang bayaran pero wala talaga. Kung talagang wala, pwede mo rin siyang kausapin. Hanggang yung budhi mo, maging malinis, maging maayos. So, yun yung ibig sabihin. At dito sa mundo, ang dami mga bagay na hindi maayos na kailangan ayusin natin sa buhay natin. Ayusin natin sa buhay natin. Pag ganyan, sasabihin mo sa akin, Brother Danny, pag ganyan, kunti na lang ang makakapag-partake ng Lord's table ng Panginoon. Akala mo lang yun. Ang mga nag-iisip ng ganyan, yung mga hindi marunong, ayusin yung buhay nila. Kaya nga kumukonti, kasi kasama ka na doon sa, sa hindi nag-aayos ng buhay mo. Amen. So, mga kapatid, pag naiayos mo yung buhay mo sa tama, basta lahat ng bagay na ilagay mo sa lugar, at saka ka nag-partake kapag ng Panginoon, ang blessing ng Panginoon, damang-dama mo. Damang-dama mo. At ito ay magdadala sa iyo ng isang malaking pagbabago. Amen. Amen. If it is not, we need a thorough confession and thorough dealing. Another thing that makes us old is not forgiving others. Always forgive people and always seek to be forgiven. Because we are human beings, people offend us and we offend people. Hindi lumilipas ito, mga kapatid. Kapag ang
isang tao hindi humingi ng tawad, at hindi nagpatawad, at yan ay laging nasa puso mo, hindi yan lilipas. Kasi yung iba, inaakala natin, dadating ang panahon, parang sugat, gagaling na ito. Di ba yung sugat, paglipas ng ilang panahon, gagaling na yan. So merong ganyan sa sugat. Pero sa mga bagay ng nasaktan at nakasakit, hindi gumagaling yan kung hindi mo tinuos. Sasabihin mo, isang taon na to, bakit hanggang ngayon? Ganito pa ako. Ramdam mo na nasa kalumaan ka pa rin. Ipapakita sa iyo ng Panginoon, hanggang ngayon hindi ka pa nagpatawad. At pwede rin naman na hanggang ngayon, hindi ka humingi ng tawad. Ano ba mahirap, humingi ng tawad o magpatawad? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Oo. So, merong panahon kasi na nasaktan ako, pero sa biyaya ng Panginoon, pinatawad ko yung tao na hindi naman humingi ng tawad. At hindi ko na rin sinabi sa kanya na nasaktan niya ako. At naging maganda yung feeling ko dahil nanalangin ako sa Panginoon. Panginoon, oo, nasaktan ako. Pero papatawarin ko itong taong ito sa pamamagitan ng iyong biyaya. Dahil mas malaki pa ang utang ko sa iyo, pinatawad mo ko. So nung sinabi ko yan, yung tao nakikita ko, nakakasalamuha ko, wala na akong hinanakit o sakit na nararamdaman. At hindi ko rin alam kung alam niya nasaktan niya ako. Hindi ko na rin gustong banggitin. At yan ay lumipas ng kusa. So, pwede ko sabihin, madali rin magpatawad kung may grace ka. At hindi na umabot doon sa mga proseso na, puntahan mo yung tao. Sabihin mo, nasaktan mo ko. At kung hindi siya humingi ng tawad sa'yo, magsama ka pa ng isa o dalawa hanggang sabihin mo sa church. May ganong proseso. Merong ganyang proseso. Pero hindi ako dumaan sa ganyan. Pero meron naman mga panahon na hindi ko alam, naka-offend ako ng tao. At nung malaman ko yan, pinuntahan ko yung tao. At kinausap ko. At ayun, nagkaayos naman. At kung meron akong kasalanan, minsan kasi ako, speaker ako, nagsasalita ako. Kuminsan sa panahon ng aking pagsasalita, nakakasagasa rin ako ng tao. Pero bihira naman na nagsasalita ako, na nagbabanggit ako ng pangalan ng tao. Never kong ginawa yan. Maaari masagasaan ko kayo, pero hindi ko naman binanggit yung pangalan nyo eh. Ang nangyari lang, na-expose kayo at tumugma yung mga sinasabi ko sa condition mo. So, ganon. Pero kung masakit, sabihin mo sa akin. Hihingi ako ng sorry sa'yo o ano pa man ang kailangan kong gawin. Baka kailangan pakainin kita sa labas. Okay, so basta ganyan yan mga kapatid. Mas matindi ang mga bagay na alam natin. Yan ay magdadala ng kalumaan sa atin at hindi tayo tatanggap ng pagbabago. Because God has placed two people together in marriage, marriage. And because they are so close to each other, they will offend each other frequently. O tama naman yan. Sino ba ang madalas na nakakasakitan mo? Di yung asawa mo. Kasi kayong dalawa ang close eh. Kayong dalawa lagi magkasama. Kayong dalawa lagi nag-uusap. Kaya yung offend and be offended, istorya nyo ng dalawa yan. Wala naman akong, iniisip ko naman, halos wala naman mag-asawa na hindi nagkasakitan. Hindi yung physical. Okay? Na nasaktan ng damdamin, sa pamamagitan ng ginawa natin, nagsalita tayo, nakasakit tayo. So, lahat yan nangyayari. Minsan nakalimutan mo yung birthday ng asawa mo. Hindi mo naman sinasadya, hindi mo alam ano siya. Hurt na hurt sa iyo. Biglang pagkaraan ng ilang araw, "Hi, happy birthday nga pala.
Sorry. Di ba? Sorry. Ganun yun. Babawi ka na lang sa next year. So, ganyan siya. Okay, so sabi rito, these offenses are the cause of oldness. So, yung mga offense na nangyayari sa pagitan ng mag-asawa ay dahilan ng pagkaluma. What is the way to get rid of these offenses, of this oldness? The way is to forgive each other. We need to forgive others and seek to be forgiven. One of Brother Neil's proverbs for a healthy marriage life was that both the husband and the wife needed to learn how to say, I am sorry, forgive me. We need to pray that this fellowship will become our experience day by day so that we can enter more into the reality of being renewed day by day. So, maganda naman yung sinabi rito. I'm sorry, forgive me. Huwag ka na magmatigas. Huwag ka na magmatigas. Lalo lang lalala yan. Amen. Amen. God desires us to be the new creation. When all of the Lord's children pass through the process of renewing to become the new Jerusalem, they will be in a state of being fully renewed. Amen. Ang proseso kasi natin, mga kapatid, bakit tayo nare-renew? Ay upang humantong tayo at mapasok doon bilang ang bagong Jerusalem. Ang bagong Jerusalem ay isang napasok doon na situation na natin. Sa panahon na yan, wala na mga negative na bagay. At tayo ay buo ng napabago. Napabago na tayo. At yan ang ating destiny. Kaya anumang mga nangyayari sa panahon na ito, ay pwede nating sabihin, isang proseso ng pagbabago upang maging bagong Jerusalem tayo. Lahat ng mga bagay na merong hantungan, ibig sabihin yung consummation, magiging ganun, ay dumadaan sa isang proseso. Dumadaan yan sa isang proseso. Lalo na yung mga bagay ng buhay. Alam mo, yung mga prutas, ang hantungan nila ay mahinog. Magbabago ang kulay niyan, magbabago ang lasa niyan, aabot siya sa kasukdulan. Pero dadaan muna sila sa proseso. So mula sa isang maliit na bagay, lalaki sila, tatanggap sila ng mga kung ano-anong mga bagay para mahinog sila sa isang natural na paraan. So may mga bagay naman ng mga prutas na kinukuha ng hilaw at pinapahinog na lang. Para mas masakit yun. So, yung iba ginagamitan pa ng kalburo. At merong isang proseso na natutuhan ko. Isang beses tinuro ko sa wife ko. Sabi ko, yung papayang berde, sabi ko, gusto mo mabilis mahinog? Hiwain mo. Hindi hiwain na gano'n, kundi ano lang, sugatan. Sugatan mo, sabi ko gano'n. Tignan mo, mas mabilis siya mahihinog pag sinugatan mo siya. So, ano ginawa niya? Nahinog agad. Pantay pa ang pagkahinog. So, kung magsasalita lang yung papaya, sasabihin, ang sakit na ginawa mo. Pero nahinog naman siya. So, yan ay mga proseso na may kinalaman sa hantungan. Hantungan, hindi ba? Kung di mo sinugatan, mahihinog din naman siya, matagal. Matagal nga lang, mag-iintay pa. Kaya, yung mga believers, mayroong mabibilis mahinog. Lalo yung mga nasaktan. At mula sa mga sufferings nila, nahinog agad sila. Sa panahon na ito, nahinog na sila. Dumaan sila sa mga matitinding suffering. Pero ang hantungan natin, matagal o mabilis, mahihinog talaga tayo at magiging bagong Jerusalem tayo. Pero individually, iba-iba ang length of time ng pagkahinog sa maturity. May mahaba, may maiksi. Yan ang mangyayari. At merong hindi mahihinog itong panahon na ito. Kailangan dumaan pa sila sa isang kapanahunan bago talaga ma-reach yung full maturity. Meron din mga ganyan. Meron din namang nakaabot. Nakaabot na nahinog talaga. Ano ba sinasabi natin hinog? Yan ay ang maturity. At ang mga nahinog,
ay maging overcomer. Kaya yan yung hinahabol natin. Kaya mahalaga itong mga lesson dito. Mga pagtotoo sa mga lumang bagay, mga kasalanan, mga negatibong bagay. Ito ay may kinalaman sa ating mga gagawin sa panahon na ito. Oo. Di ba? Maraming kayang gawin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga provisions. Katulad ng krus, katulad ng Espiritu, ang pinaghalong Espiritu, ang salita, magagamit yan ng Panginoon. Pero may mga bagay na tayo ang gagawa. Katulad ng paghingi ng tawad. Sino gagawa niyan? Ikaw. Hindi naman gagawin niya ng Panginoon para sa iyo. Ikaw yung nagkasala, sasabihin ba ng Panginoon, patawarin mo na to ha, ako na lang ang hihingi ng tawad para sa kanya. Hindi gagawin niya ng Panginoon. Ikaw ang gagawa niyan. Pagpapatawad. Hindi gagawin ng Panginoon yan para sa atin. Ikaw ang magpapatawad. Di ba? Yung mga restitution, ang restitution ay bayad utang, bayad pinsala. Hindi yan gagawin ng Panginoon. Minsan i-bless ka niya para magawa mo yan, pero ikaw pa din ang gagawa. Kaya yan ay isang proseso ng Christian life natin hanggang naging clear tayo bago tayo dumulog sa hapag ng Panginoon. Amen. So, maganda itong lesson na ito. Amen. God desires us to be the new creation. When all the Lord's children pass through the process of renewing to become the new Jerusalem, they will be in state of being fully renewed. The holy city is called the New Jerusalem because it has no old element of God's old creation. As we pass through afflictions, there needs to be a continual renewing taking place in us day by day so that God can accomplish His heart's desire. Ang renewing ay heart's desire ng Diyos na gusto niya isagawa sa atin. Binigay niya ang kanyang mga provisions para makatulong at magamit natin. Pero may mga aspekto pa rin itong renewing na nakasalalay sa atin. Ating pagpapasya, ating paggawa, at ating kagustuhan. So marami mga bagay, mga kapatid, na kailangan matutuhan natin. Amen.